Ripple of Life. SB19! Yay! Good morning. Yay! Morning, everyone. Good morning. What's up po sa inyo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Depends when you're So, listening. SB19 on the Ripple Season 2. Kunyari na lang madilim sa labas kung gabi. Oo. Yeah, we're gonna Wow, get to poetic. watch a lot of things. Pero welcome, guys! Yay! Sobrang excited namin. Kasi first time nyo on the Ripple as the five of you. Kasi we've had Justin and Pablo before. The long awaited. Oo. Pero ngayon, nandito na kayo lahat. Yes! O, di ba ganun ako ka-excited? Di ako makapaniwala. Ang saya-saya. Pero kumusta na kayo, guys? How's everything? How's life? Antok. I know a few words, so I'm gonna try. I'm gonna try to understand a lot of words, sentences. May pinaghahandaan. So, yun. Easy. Yes. Pero masaya. Ang dami nangyayari. Actually, overwhelming siya. Pero, kasi, well, nag-release kami ng song, ng EP. Siyempre, But I think they expected recorded na all the maraming interviews in gagawin. one day. Schedules, maraming promotions and everything. But I guess, yun siya eh. Yun yung kailangan mong gawin. Yun yung effort namin to, alam mo yun? Kasi andyan na siya eh. And ano pa ba yung kailangan namin gawin? Siyempre, to promote it. And hindi siya may iwasan. Kasi kailangan talaga namin siyang gawin as an artist. Hindi lang naman, alam mo yun, pag nilabas mo yan na yun. Hindi siya natatapos sa creation. Yeah, you're right. Naninibago ako. Nag-usap na kami ni Stel. Sabi namin, it's been such a long time. Oo. Sobrang tagal na. Oo. Gano'n katagal? Yun nga, I can't count it. Kasi it's super tagal. Please. No, but yes. Yun nga, busyness. Pero how lucky are we also to be busy then? Pero importante din na you find time for yourself. Yeah, I can Sana find. naman. There is no English sauce, but it's totally okay. I can watch my boys all day long. Tama. Pero kayo guys, pag busy kayo. Kasi syempre sometimes we also like to make time din, di ba? Minsan kailangan talaga sabihin natin sa sarili natin, let's pause for a while. Kayo ba nagagawa niyo? Like what you like to do pag nangyayari? Basketball, di ba? Ang hirap, ay, yung time kasi, sobrang random din siya dumating. So, like, meron kaming calendar. If there's a spot na walang nakalagay doon, walang gagawin. Possibly, merong magkaroon ng gagawin doon. So, hindi kami palagi kakaroon ng yung talagang nakatagana sa bato rest. Pero, yung mga ganong klaseng bagay, like basketball, like lumalabas kasama yung W3, yan. Ano siya, parang kahit na may ginagawa kang activity, na parang nakakapag-rest ka na. So, yung mga ganong moments, hindi talaga namin pinapagpas. Minsan nga, kahit na after training, pagod na kami. Lalo kami, tapos wala lang, happy lang. Tapos uwi. Resume na ulit sa work. Feel ko nga para sa mga sobrang busy na tao. Ang hirap mag-rest nang talaga wala kang gagawin. Parang you just have to divert na ako. Busy ako sa ganitong bagay. Parang basketball muna ako or anything else. Basta hindi yung kung ano yung nilulunod ka ng bagay. Tsaka minsan, pag nasanay ka sa ganun eh. Like, for example, restless ka in a way yung mind mo. Pag feeling mo nakaka-guilty, ano ba yan? Kuwari may backlogs ka sa ibang bagay. Siyempre parang, instead of, since sanay ka nga na gumagalaw ka kilos, hindi ka na sanay nung relax ka lang, gano'n. Oy, ano bang pwedeng gawin? May gano'ng feeling eh. Kasi, Malito. Tsaka yung utak mo umaandar. Kunyari umupo ka lang, hindi titigil yung utak mo eh. So kailangan mo ma-distract. so, whether it's, diba, may ayusin ka sa family mo, i-anoy mo yung aso mo, or ano lang, mga simple things, mag-isip ka, gano'n. Alam mo yun? So, mas nandun kami na parang, siguro dahil nga, since we're not just artists, we run the company. So parang Yeah, one thing I know now they're gonna share a lot of Kami stories. narinig ko parang gano'n. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung parang yung body clock natin, freestyle, di tayo sure kung may body clock talaga. Parang wala talagang set. And kami din, parang gano'n din kami. Kahit na there are days na hindi kami gano'n ka-busy. Ang dami pa din namin iniisip. Like, medyo nakakapagod talaga siya. But, yun na nga, parang it's that kind of, parang hinahanap mo din eh, kahit na nakakapagod siya. And you can't imagine not being that way. Ang hirap din for people like us. Sa akin, hirap ako mag-let go sa... Kunyari kahit busy ako.
parang hindi ko pwede ilat ko yung jiu-jitsu ko na training. Parang kailangan may rehearsal ako. Kailangan ko pa rin magganto. Parang Yun yung icebreaker natin. parang pag nabawasan yung ginagawa mo, feel mo may mali. That's true. And feeling ko important na naman yun. Parang balance lang. As much as we try, di na tayo sure kung may balance talaga. Tinatry natin, and that's the important part. Yun talaga. Pero yun nga rin na-discuss ko kanina yung walang spot, or let's say walang schedule. Kasi nabanggit niya na parang nakaka-guilty nga pag walang gag. So, kahit na wala siyang schedule, parang maghaharap ka ng gagawin. Parang gusto mo may gawin. Siyempre lalo na sa time kami ngayon na nagpo-promote kami ng music namin. Mahalaga every day or siguro every moment na kung may need kami gawin or may pwede kami igawa. Content, no? Parang mga gagawin pwede isi-isi. So in short, it's an Pablo with his wise words. Tayo may kasi tayo din. Pero yun rin naman reason kung ba't kayo nandyan. Yes, that's true. It goes hand in hand no, sa lahat ng ginagawa natin. Of course, nakita din namin yun sa mga personal endeavors ninyo, yung mga music careers ninyo, solo music careers. Naka-excited to have all of you together here right now. And syempre, na-excited kami kasi I'm sure ang dami yung natutunan from, pursuing your own paths in the music that you wanted to make as individuals. So ano ba yung mga, let's talk about those things first. Yung mga na-realize ninyo tungkol sa sarili ninyo while you were making your own music. Yes, Stel. Joke. Joke. Go. Okay. What's your choice? Ako naman kasi parang kilala naman talaga ako as ganito, na parang super vocal, Yes. super maingay, sobrang kulit, parang ganun. And na-realize ko while doing solos, hindi ko talaga kaya na walang, alam mo yung kabanter. Ang hirap na walang kasama na parang mapagkwentuhan ka ng nararamdaman mo at the moment, yung feeling mo na yung excited ka No, whenever they talk, they talk about a lot of things. They talk about everything. May one time na parang They share I remember stories. going to Australia. Parang yung time na yun. I'm going to Australia to attend yung Wicked, yung movie. Parang I was invited by the host. By the host. Si May Elsa host ba? pala. Hindi, na-invite ako to attend the premiere night. Tapos parang supposed to be may kasama ako doon. Pero kasi parang nagkaroon ng problem sa visa niya. So parang ako na yung kailangan pumunta mag-isa. Tapos wala akong kausap the whole flight. As in, parang gusto kong magkwento pero wala akong mapagkwento. Ano kausapin kay flight attendant bigla? Baka mawirduhan siya. And English din. Hindi, joke lang. Hindi, parang tapos pagbaba ko ng plane, ang sakit ng lalamunan ko. Kasi siguro dahil hindi ko nagamit yung boses ko masyado. Sobrang sakit. Tapos pagdating doon, parang super lonely and super dry ng feeling ko. Parang hindi ko nalabas yung, alam mo yun, yung emotion, yung feeling ko at the moment na super excited ako pero wala akong napagsabihan. Parang ganun. Yun yung na-realize ko na parang I need someone talaga or my group para mapaglabasan ko nung parang energy na nakikip ko palagi. Kasi parang pagka kinikip ko Where siya it's sa Felipe sasakin, looking at. so parang kailangan ko talaga siyang i-express. Siguro, it's a me problem na. Yun talaga yun. But yeah, and na-realize ko yun sa mga performances, parang ang hirap mag-banter mag-isa. Look at And Felipe. Look at mag-banter ba Felipe. tawag doon mag-isa? I mean, mag-spill mag-isa na walang kabanter. Parang ganun. Siyempre, as an artist, normal naman na parang nakikipag-interact ka sa audience. Pero yung parang feeling ko na May kakulitan. Oo, parang ang hirap din na parang for example nag-host ka tapos wala kang kabatuhan. Di ba parang hindi lumalabas yung mga creative juices mo or yung mga banat mo na mas ma-amplify pa sana yung idea mo. Pero hindi ang hirap eh. So, yun yung na-realize ko na parang wala, kailangan ko talaga ng kasama. Para mas lumabas yung kulit in yung personality ko. That's true. Kasi pag mag-isa ka, as somebody, di ba, nag-host din ako mag-isa minsan. Not minsan, all the time. All the time. Oo, so kinakausap ko talaga yung sarili ko. But kasi, pag mag-isa ka, yung brain mo, as in, non-stop Oo, talaga non-stop siya. nakakaisip ka ng idea bigla. Oo, pero pag hindi mo siya malabas to someone na hindi audience, ang hirap. So gusto ko na-confirm mo yun about yourself. Sobrang hirap kasi talaga. Parang naghahanap ka ng parang syempre sanay ako with the group and sila yung comfort zone ko talaga. Na parang every time kasama ko sila, parang hindi, totoo lang, I can be whatever I want. Parang pwede kong masabi anything talaga na kahit sobrang petty ba yan, sobrang babaw ng mga nare-realize ko sa mga bagay-bagay. Parang anytime pwede ko silang kalabitin, sabihin. Pero pag mag-isa ka, parang ewan naman ako dun, alam mo ba, self? Parang gano'n. Parang wala lang. Yun lang yung na-realize ko na I need someone talaga, na kahit isang tao man yan, dalawa, na
mapag-share ko ng feelings ko at mo. Parang ganun. Yun lang. Pero happy naman na nabigyan ako ng chance to do solo kasi parang, alam mo yun, opportunity rin yun eh. And thankful na may ganong ano sa amin. Opportunity na parang kahit nag-solo kami, parang yung group nandito pa din. Yeah. Thank you. Thank you. Salamat sa'yo, sa inyong lahat. Pero that's true, no? Kahit na medyo awkward siya at first, yung trying to interact by yourself. Yeah. Nagawa mo eh. So, that at the end of the day, yun talaga yun. You're still able to do it kahit na out of your comfort zone. And alam mo sa sarili mo na kaya mo. I love that. And I'm sure makikita din namin yung mga learnings mo. in the context of the group. In the context of the group as well. But I also want to hear from Ken. Yes. Ikaw naman. May bago ka bang na-discover about yourself throughout this solo period? Discover. Parang wala. Same pa. Just, parang wala namang discover. It's fun. And finally, It's fun, Philip doing talking. solo music. In And, interviews, he doesn't you talk know, too much, but yeah, it's a performing Filipino. Solo. They're giving interview in Tagalog, so It taught me a lot. Kasi hindi ako pala salita. I have to do it by myself, and I taught myself how to speak in front of like so many people. So, ayun, sobrang I found so much, joy performing solo then as much as I enjoy performing with these guys. And yun, parang naging teacher din siya sa akin. Although parang balit-balit tong mga sinasabi ko. Ganyan. Aminin ko man hindi naman ako magaling magsalita na good speaker. Kasi baga yung utak ko ba, parang hindi ko ma-put into two words kung ano yung sa utak. he's deep voiced. Minsan iisip ko just I have to be careful of what kung ano yung sasabihin ko sa mga tao kasi yun nga, bantay sarado ka, so kailangan mo lang maging careful sa yung sasabihin. Ayun, masaya gumawa ng music talaga kasi it's something that it's the kind of music that I really like. Yeah. Lahat kami speechless. Yeah. No, kasi I Yes, understand of what you mean. Kasi, backstory. Dati introvert ako. Introvert. Yeah, Mahirap oo. paniwala, no? Yeah, pero parang challenge ko yung sarili ko to put myself out there also. So, nagigets ko yung sinasabi mo na ang hirap talaga to take that first step. But the fact na nagawa mo and you're able to go on tour, even in Japan na may language barrier, grabe! That's like going all in. Coming from a group for sure, big adjustment to Oo. learning all of that. Extra layer pa na isip mo kung ano yung reaction ng tao. Hindi lang yung kung ano yung sasabihin mo, pati yung anong balik mong sasabihin. Yeah. Baka walang sasalo sa'yo dun eh. Yeah. Yun sa yun eh. Kumbaga, you're all by yourself. Yeah. And I think that proves na ganun ka-powerful yung music na ginagawa mo. Na you love it so much, or ginagawa niyo, you love it so much na kahit na may mga challenges in hindi kayo sanay at first to perform individually. Na-overcome niyo yun because you want to share the music that you create with everybody. And how lucky are we? Diba? Na nagawa niyo yun, you got over the hump, and now we're here. And we're back with the 5 of them. I mean, they never left, but obviously, ngayon, they're coming out with new music. I love it. And na-excite kasi yun nga, ang dami yung learnings, no, from yung individual solo careers ninyo. And I'm sure na-apply nyo din sa paggawa ng music together as SB9. So, that's where we're really curious din. Kasi, nag-uusap kami kanina, sabi ko, I love everything that they're doing. I've always been a big fan of. Pero nung nakita ko kayo ulit in DAM, sabi ko, DAM talaga? Grabe! As in, I was so speechless. I know, one of Ate Meva, she watched me watch the I love music the video way for she's the first time. appreciating Tapos sabi ko, SB19 and saying those wala akong words. masabi. It's like watching a movie. So nice seeing all of you together again. So, kwento naman kayo about, first of all, DAM. Kasi nakaka-excite na we weren't expecting it when it came eh. Alam mo yun, parang it came like that. Sabi namin, oh my God, ang saya. So, kwento naman kayo about DAM.
Siguro how we plan yung dam. Parang nasimulan namin with the Justin pagsibol. looks speechless. Yung parang nagkaroon kami ng somehow system Yes. or flow na tahimik tayo, tapos bigla na tayo mag-release ng music, magandang surprising for the fans, parang ganyan. For Dam, somehow since nagustuhan namin yung result from the previous latag na ginawa namin, we apply yung parang ganun nga na strategy or actually parang creative lang siya, not very strategic, kumbaga nilabas lang namin gusto namin. Pero this time parang we find something na hindi na parang mas risky. So we're going towards dun sa medyo mas risky. Pinaplano namin. Yeah, I mean, we yun. all expected Ano this nasabi kind of namin, thing magtitipid tayo sa music that video. it will go viral. song. Parang hindi Grabe. Nung una. Nung una. Tapos nagkaroon pa kami ng brainstorming session. Dito rin mismo. Tapos may mga words kami na inipon, ganyan. Ganito siya. Ganito yung kakalabasan niya. Wala pa yung music wala pa yung dam. As in, for the simula at wakas lang in general. Or mga keywords, pinag-usapan na ano bang gusto nating marating, ano bang gusto nating sabihin, ipakita, ano yung nai-imagine. And nag-end up kami dun sa parang revolution, medieval, mga ganyan na concept. So parang, in a way, nandun kami, kahit wala pa yung music mismo. And we imagine, we hear it already, kahit wala pa talaga siya. Parang ganun. So, ayun, sinimulan namin na parang, hindi, masyado tayong maraming ginastos last year. I don't know what is Magtipid tayo beyond this year, I mean, parang inisip, parang what ang dami kasi all of them pumapasok na idea pag expected, but we nag-discuss didn't kami. expect it to May go mga ideas na like hindi naman this siguro one will natin go viral. kailangan We knew ng ng magandang music video para sa ganyan, hindi natin kailangan ng ganito kasi nag-e-effect naman. Parang ang daming ideas, madami rin kaming samples na binabanggit. Bakit si ganito? Nag-work naman. Ito nga, TikTok lang eh. Parang gano'n. So, parang ang daming strategies na, why not? Ganito na lang gawin natin, why not ganyan. Pero, since SB19 kami, parang hindi namin mapigilan na, okay lang yan. Gusto natin to eh. Gusto namin yung music video. So, binigay na namin din lahat ulit dun sa dam. Kumbaga, nagkakaroon kami ng moment na parang hindi naman sinasabing hindi mag-effort, but nagkakaroon din kami ng mindset minsan na ano yung mas parang very strategic and mas ano yung term? Cost efficient. Cost efficient, parang ganyan. Parang nagkakaroon din kami ng mindset na ganun pa minsan, pero hindi nawawala yung gusto naming ilabas yung creativity namin. Kaya naging ganun si Dam. Siguro kasi parang sinasabi nga ni Justin, since syempre may onesie kami and syempre we try to manage, syempre may mga operational expenses, mga everything. So tinatry din namin yung iba't ibang klaseng strategy from what we see, 'di ba? Sa publicly. Parang hindi wala naman tama or mali talaga eh. Nandun yung sa para papakiramdaman mo nga kung ano yung what works for you. Parang sa amin naman, it doesn't mean na hindi mag-work yung ibang strategy, pero siguro kasi overflowing yung nakiisip namin for this one. And hindi namin, yun nga sabi ni Justin, dahil nga hindi namin mapigilan na maging ambitious kasi it could turn out parang in a different way. Baka maging half-baked siya, baka maging medyo, alam mo na, medyo cheap or cringe yung mga itsura namin. Siyempre, naka-costume kami, naka-ano kami. Actually, Diba? medyo risky yung It is concept. concept. Yes. So, Yun yung pinaka-worry namin. Pero, tinry namin talaga na planuhin together with the prod team 1032. And then, ayun, parang sabi namin, sige, mag-risk ulit tayo since mahilig naman tayo mag-risk. Ayun. And it turned out well. And, parang, naman, so, very satisfied naman kami. Siyempre, kaya pang higitan. Pero, with the limited time that we had, parang, naman kami, parang nakontento naman kami. Yeah.
ang galing nga nung, parang yung concept na ginamit